ito yung isang alaga na magandang idagdag sa ating mga farm. Mabilis dumami at kaya itong kumain ng mga organic na patuka. Sa pagsisimula sa pabuhan, kailangan tama ang ating piliin na lahi. Ang gandang tingnan mga ka-farmers, ang lulusog. Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa ating mga kapwa ka-farmers na nagplaplanong magsimula sa farming business o magdagdag ng alaga, maganda ang pag-aalaga ng pabo. Maaari tayong kumita basta't kailangan tamang diskarte, lalo na sa pagpapatuka. Ito yung mga Red Bourbon, magandang panimula, magandang piliin na lahi ng pabo. Kung tayo pipili sa mga lahi ng pabo na ating sisimulan, kailangan yung mga pabo na malalaki ang katawan, katulad ng White Nicholas at Red Bourbon at marami pang iba mga ka-farmers. Ang importante, malalaki yung ating mga alaga para pagdating sa bintahan, palagi tayong lamang. Para sa inyong mga kaalaman mga ka-farmers, kung mag-aalaga tayo ng native na pabo at hybrid na pabo, ang kain halos pareho lang. Pero yung laki ng katawan, mas malaki ang mga hybrid. Mas lamang tayo sa kitaan, mas lamang sa bintahan. Ang pabo ay kaya nilang magparami sa natural way, sa kanilang paglilimlim. Pero mas maganda kung mayroon tayong incubator. Bawat itlog na ating na-harvest, ipunin natin at sabay-sabay natin ipasok sa ating incubator para sabay-sabay ang production at paglaki ng ating mga sisiw. Pero paalala lang mga ka-farmers, marami na yung ating mga kapwa ka-farmers na nalugi sa pag-aalaga ng pabo, sumurrender dahil sa maling sistema. Kung kayo'y magsisimula sa pag-aalaga ng pabo, siguraduhin nyo na mayroon tayong mapagkukunan ng organic na patuka. Ang pabo naman mga ka-farmers ay hindi mahirap pakainin sa mga organic na makukuha natin sa ating mga probinsya. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Kung kayo ay magbibigay o magpapatuka ng pure commercial feeds, siguradong lulugiin ho kayo dahil sa lakas kumain ng ating mga alagang pabo. Kung tayo magbibigay ng commercial feeds, alalay lang mga ka-farmers, dapat control. Kahit snack lang, pwede na yan sa kanila. More in organic feed. Kailangan nasa 70% yung ating organic, 30% lang yung ating commercial feeds para siguradong kumita ho tayo at hindi tayo malakihan sa gastos sa patuka. Sa pagbibigay ng organic na patuka sa ating mga alagang pabo, wala hong problema dahil wala itong pili, hindi ito maarte. Kung mayroon tayong tanim na Madre de Agua, Mulberry, saging na saba, Azula, kangkong at iba't ibang klase ng root crop at pwede tayo magtanim ng kalabasa at papaya. Malaking tulong ho yan para masustain natin ang pang-araw-araw na patuka sa ating mga alagang pabo. Sa ganyang paraan, napakalaki ang ating matitipid at 100% kikita tayo sa pag-aalaga ng pabo. At kayo mga ka-farmers, kung mayroon kayong mga nalalaman ng mga organic na patuka, pwede nyo i-comment sa ating comment section. Nang sa ganon, makatulong sa ating kapwa ka-farmers. Para sa akin mga ka-farmers, ang mga magagandang pabo at malalaki, White Holland, Red Bourbon, Jersey Buff, Blue Slate. Yan po ang magandang alagaan sa ating mga alagang pabo. Sa atin naman mga ka-farmers na nagtatanong, magkano ba ang bintahan sa ating mga alagang pabo? Sa pagbibinta ng mga breeding ng mga pabo, halos walang stable na presyo. Nadepende ho yan sa ating mga kapwa ka-farmers kung ano ang kwento ng kanilang mga alaga, ano ang kanilang binibigay na patuka, at saan galing ang kanilang mga breeding. Pero ito yung ideal na price ng ating mga alagang pabo. Kadalasang ginagamit ng may-ari ng farm at mga nag-aalaga ng pabo. Minsan mababa, minsan yung iba mataas ang presyo. Bago kayo magsimula sa pag-aalaga ng pabo, isipin nyo muna kung ano yung market ng inyong mga alaga. Dahil kung hindi kayo didiskarte sa pagbibinta o pagmamarket ng ating mga alaga, siguradong hindi iikot ang iyong mga puhunan. Pinaka-importante ang marketing strategy ng ating mga alaga. Uunahan ko na kayo mga ka-farmers. Madaling magpadami, madaling maghanap ng mga organic na patuka, pero minsan mayroon tayo mga ka-farmers pagdating sa market, pagbibinta ng kanilang mga produkto, nahihirapan mag-dispose. So yun po yung mali mga ka-farmers. Kailangan magaling ho tayo kung paano tayo mag-market ng ating mga alaga dahil dyan tayo makakabawi
at dyan na iikot yung ating puhunan. Pero sa totoo lang mga ka-farmers, marami naman ang pwedeng pagkakitaan natin. Simula sa pagbibinta ng fertile egg, pagbibinta ng mga day-old, week-old, mga palahi o breeding ng ating mga alagang pabo, mas maganda, mas mahal ang kitaan mga ka-farmers. At pag hindi nabinta sa fertile egg, week-old, month-old hanggang pataas mga ka-farmers, wala hong problema. Palakihin nyo lang at sa tamang edad, pagdating ng 7 months to 8 months, pwede nang gawing lechon pabo. Napakarami ang customer pagdating sa lechon pabo. Special kasi ang pabo para sa lechon. At lagi natin tatandaan, hindi tayo kilala ng mga tao, hindi alam ng mga customer na mayroon tayong produkto na ganito. Kailangan ipakilala nyo ang inyong mga produkto. Sa panahon ngayon mga ka-farmers, halos online na lahat. Pinakamagandang diskarte para tayo ay makilala, kumuha ka ng cellphone, mag-take ka ng video, i-upload mo sa inyong TikTok, YouTube kung mayroon, at sa Facebook. At magpamember sa mga nag-aalaga ng pabo at mag-post na mga available kung anong mayroon kayo. Pero lang ang diskarte mga ka-farmers, araw-arawin nyo, gawin nyo kung kinakailangan. Huwag ho tayong mapapagod, kailangan makilala ho kayo. At darating yung panahon na hindi na ikaw ang maghahanap ng customer para mabili ang iyong mga alaga. Customer na ang lalapit sa iyo. At darating ang panahon mga ka-farmers, kukulangin ka kahit gaano pa karami ang iyong alagang pabo. At isa sa diskarte mga ka-farmers, kailangan palagi tayo mamimili sa gagamitin natin sa ating mga breeding. Mas malaki na lahi, mas maganda. Dapat sapat ang dami ng ating mga nangingitlog na pabo para hindi tayo kulangin sa ating mga ibibinta. Especially pagdating sa fiestahan, New Year at Pasko. Sa mga panahon na yan, mas mataas ang presyuhan, mas maraming order. Sa ating mga ka-farmers na magpaplano ng ganito, sa umpisa hindi ganong kadali. Medyo pahirap mga ka-farmers. Kailangan planado, tamang pag-aalaga para siguradong mabuhay ang ating mga sisiw. Diskarte natin para mabuhay ang ating mga sisiw. Kailangan mayroon tayong brooding pin at growing pin. Kailangan nakaseparate yung malalaki at yung mga sisiw dapat may sariling kulungan. Pag pinagsama-sama nyo yan, kunti lang ang makakasurvive. At kailangan mayroon tayong nakahiwalay na kulungan. Kulungan na parang hospital. Kung mayroon kayo napansin na mayroong sakit, kunin na kaagad, ihiwalay, at doon nyo bigyan ng medication. Gamutin nyo, pag malakas na, pwede na ulit isama sa karamihan. Isa pang mga idea na ating ginagawa para makatipid sa ating mga patuka sa ating mga alagang pabo. Magtanim ng pipino, kalabasa, watermelon, mais at mga napier grass. Sa ganyang paraan mga ka-farmers, ang laking tulong ho yan. Kung sobra-sobra ang supply, pwedeng maibenta at sa ganyang paraan, libre na rin ang ating panggulay. Example ko sa inyo mga ka-farmers, ang upo, magandang ibigay sa ating mga alaga. Hindi yan naatrasan hanggat hindi na uubos. Papaano pa kaya kung mayroon tayong kalabasa, papaya at marami pang iba? Mas marami tayong tanim, mas maganda. Ang pagtatanim ng mga gulay mga ka-farmers, hindi pa aabot ng 3 months, makakapag-harvest po tayo. So ganyan po kaganda kung mayroon tayong mga source of organic feeding. Sa ating mga ka-farmers, nagtatrabaho ka man ngayon sa Pilipinas or nasa ibang bansa, napapagod, gusto magsimula sa farming. Ito yung aking tanong mga ka-farmers, handa ka na ba? Handa ka na bang mapagod? Dahil kung anong meron kang trabaho dyan sa abroad or anong meron kang natrabaho ngayon, mas mahirap po, mas matrabaho po pag ikaw na mismo ang nag-manage sa ganitong farm. Pero ang advantage, kasama mo ang iyong mahal sa buhay kung nandito ka na sa Pilipinas, wala kang amo at less ang stress. Ikaw ang masusunod. Pero uunahan ko na kayo, lahat ng negosyo sa umpisa ay mahirap, kailangan nating pag-aralan. Pero lagi niyong tatandaan, lahat na nag-aaral ay nagsisimula sa grade 1. Sa pagsisimula sa business, kailangan tinatandaan natin kung kailan tayo nagkakamali, ano ba ang kulang at ano ang sobra. Sa ganyang paraan nakikita natin na ganito lang pala, ganito pala ang pagmamanage.
Sa kanyang paraan na mamaster natin yung ating negosyo. Palagi tayong mag-isip paano natin papagandahin o paparamihin pa yung ating mga alaga at papadamihin pa yung ating customer. Kahit pa konti-konting improvement sa ating mga farm, malaking tulong yan. At darating yung panahon, masasabi mo sa sarili, ito yung farm na plano ko lang sa una. Ngayon, natupad ko na. Yun lang mga ka-farmers, magandang araw at pabuhay po kayo.